Pasintabi po sa mga nanananghalian. Patay ang isang pastor matapos itong gilitan ng leeg ng mismong kapitbahay nito. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Laslas ang leeg at wala ng buhay na inabutan ng kanyang mga kapitbahay ang isang pastor sa kanyang pamamahay sa Purok 5, Barangay Langasian, La Paz Town, Agusan del Sur. Ang pastor ay kinilalang si Nathaniel Castaño Bravio, pastor ng Foursquare Church. Inabutan ng biktima na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo at wala ng buhay. Sa nakalap na initial report ng kapulisan, batay sa salaysay ng mga kapitbahay, nakasalubong pamuno nila ang isang suspect na nagngangalang Robert Torres Gonzales na galing umano sa bahay ng pastor. Ang suspect ay residente din sa lugar na ayon sa mga witnesses, nakita umano nilang may bitbit itong dugoang jungle bolo at ngayon ay patuloy pang pinaghahanap. Ayon sa PNP, sa tulong ng mga kaanak at mga kapitbahay, inaasahang mahuhuli rin ang suspect na hinihinala nilang hindi pa nakakalayo at nasa masuka lamang na lugar na kukubli. Wala pang ideya ang kapulisan sa kung anong motibo ng suspect sa paglaslas nito sa leeg ng nasabing pastor. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Di Makutat, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinatupad naman ang enrollment registration ng Alternative Learning System o ALS sa mga preso o PDL sa Provincial Jail sa Lalawigan. Maraming mga preso naman ang nagpahayag ng interes sa kanilang pag-aaral. Official na binuksan ang enrollment sa Northeast Samar Provincial Jail sa Barangay ng Kalanbayan ng Mubon, Northeast Samar. Ang magtatapos na preso ay tatanggap ng high school diploma at makakakuha ng vocational training. Ang mga preso o mga PDL ay mag-aaral sa loob mismo ng kulungan sa pamamagitan ng mga ALS teachers. Ang enrollment naman ng PDL sa ALS ay magbibigay oportunidad na may pagpatuloy pa rin ang kanilang pag-aaral habang tinatapos ang kanilang sentensya. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Sa isang linggong operasyon ng kapulisan ng Davao City Police Office o DCPO, umabot sa 111 individuals na lumabag sa batas ang naaresto sa Davao City. Sa lingguhang ulat ng DCPO, sinasabing kabilang sa mga naaresto ang mga wanted person, tulak ng druga, illegal gambling at pagdadala ng baril. Ayon kay Acting City Director Police Colonel Hansel Marantan na nasa 47 na drug personality ang mga naaresto at nakuha ng illegal na droga na may bigat na 879.332 grams na may standard drug price na 5,979,457 at 66.917 grams ng marijuana na may halagang 8,030 pesos and 4 centavos. Sa ikinasa namang manhunt operation ng PNP laban sa mga wanted persons, nasa 41 individuals, 9 ang most wanted person at 32 na iba pa. Habang 7 individuals naman ang nakuhaan ng baril na walang lisensya at 7 naman ang nagsurrender sa kanilang armas. Sa reinforced anti-gambling operation naman, 16 na mga sugarol ang kanilang naaresto na may nakumpiska silang 5,189 pesos na bet money. 111 individuals na aresto ng Davao City Police Office, kaya pinuri ni Colonel Marantan ang kanyang matauhan sa matagumpay na operasyon sa pagpapatupad ng batas habang nirerespeto ang mga karapatang pantao. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.